Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika-29 na araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. Ang dalawang tropical cyclones o bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy namang nagpapaibayo o nagpapalakas sa southwest monsoon. Nagdadala ito ng moderate hanggang heavy rains, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, ayon sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa kaninang madaling araw. Bagaman ang bagyong Siko ay namatan sa halos 1,000 kilometro na northeast ng extreme northern Luzon at ang bagyong Krosa. Ito po ay ang bagyong tinawag sa Pilipinas na Emong. Ay located na 2,500 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Sinabi ng Pag-asa na ang dalawang weather systems ay hindi na naman papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero apektado nito ang prevailing o umiiral na southwest monsoon o habagat. Dahil sa pag-iibayo ng habagat, inaasahan ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Benguet at bahagi ng Mimaropa. Ganon din sa Metro Manila, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Oriental at Occidental Mindoro at Marinduque na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Paalala pa rin po ng Pag-asa, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nabanggit na pwede pang buhusan ng ulan dala naman ng habagat o ng southwest monsoon. Dahil sa nakalipas na mga araw, basang-basa ng tubig sa mga lugar na ito o basang-basa na ng tubig ang mga lupa sa lugar na ito. Kaya't ang absorption capacity ng lupang ito ay mas mahina na kumpara sa mga nakalipas na linggo. Na dito inaasang mas magiging mabilis ang mga pagbaha kapag nagkaroon ng malakas na buhos ng ulan.